Okay, good evening na. Format tayo ng PC ngayon. So, ano ba yung problema ng PC? Bakit format natin? Ah, nagloloko yung may-ari. No? So, yun yung yun yung reason kung bakit natin siya ipo-format. Nagloloko yung may-ari. So, kung makikita nyo dyan, UEFI, SanDisk Cruiser, yan yung USB natin. So, yung SATA 2 at saka SATA 4, yan yung mga SSD drive natin dito sa PC. So, ayan. Okay. Yan na siya. Wait tayo. So, kanya-kanyang function keys. Depende dun sa sa brand. Sa brand nung motherboard nyo. Kung ano yung function keys para dun sa pag-boot sa USB. So, merong F8, may F9, may F11, may F12. Minsan, pagka minalas-malas ka, delete. So, yan. Ayan. Okay. Next natin. Install now. So, wala tayong key. Kasi, license na naman to. So, hindi mo na kailangan maglagay ng key. So, mostly, kapag ka-license yung computer mo na pinormat mo, hindi ka naman nagpalit ng o ng SSD or HDD. Yung license mo is pasok pa rin. Kumbaga carry over. Kahit ilang format yan. So, I don't have a product key. So, Windows 10 Pro tayo. Windows 11, meron akong USB na Windows 11. Kaya lang, hindi kaya ng PC ko kasi yung PC ko mga mahihinang nilalang. Okay, next natin. Yan. Tapos, sabihin niya, Microsoft Software License Term, ikaw ba yung pumatay kay Magellan? So, I accept. Then, next mo na lang. Then, punta ka sa custom install. So, ang gagawin mo dyan, so, since gusto ko naman so, format, delete ko lahat yung mga partition na yan. Yung partition nyo, ayun yung paghahati-hati. Paghahati-hati nung tawag dito, paghahati-hati nung kabuuan or nung size, nung buong size, so parang yan, kwarto, may partition. So nasa yan, kung gagawin mo yung isang kwarto, gawin mong 4 na kwarto, paupahan mo. So same din dito sa PC, same yung niya, meaning niya pagdating sa partition. So inyo ko lang to, apply ko to kasi yung mga SSD ko mabababa lang naman. So 220, 250, parang 250. Okay. Ngayon ang dami nilang sinasabi tawag dito, kailangan bang i-format yung SSD or may epekto ba pag pinormat yung SSD katulad niyan, may epekto daw ba yan, diba? Ewan ko kasi para sa akin wala naman. So i-google nyo kasi syempre maraming magagaling dyan, yung mga tipong kaya nilang i-explain, talagang explain ng pangmalupitan. So para sa akin, format mo or hindi mo i-format, as long as
delete mo yung partition. Kasi pagka HDD, pagka halimbawa, dinelete mo lang yung partition, tapos hindi mo siya pinormat dito, ano, mahihirapan siyang basahin pagdating sa loob ng computer mo. Pupunta ka pa dun sa computer management. Yun naman yung sa akin lang. So, depende yon. So, ito, drive 0 partition 100 MB, drive 0 partition 2, 16 MB, drive partition 3. So, dito tayo. Ayan. Yun, dun sa mga tawag dito, magpo-format tapos walang license or yung mga bag. Ang dami pong binibenta, Lazada or Shopee. Mga legit naman yun. Tingnan nyo na lang yung sa comment section. Tsaka kung ilan yung taong bumili sa kanila. Tingnan nyo yung comment kung ano yung latest. Halimbawa, kahit sabihin mo kasing napakaraming bumili sa kanya pero yung last comment is sabihin mong nasa 2004. 2023 na ngayon. So, ganun lang. No? Tingnan nyo yung comment and then tingnan nyo yung dami ng bumili kung legit or hindi. Kasi mostly, Gcash. Kasi magkano lang naman yata yan, 100 plus. So, pag binayaran mo siya, then isi-send niya agad sa'yo yung yung license key. Or pwede naman kayong rumekta sa Microsoft mismo. So, same lang din yata yung babayaran. Pwede nyo kausapin yung customer service nila kung natatakot kayo sa Lazada or Shopee. So, eto. So, nasa 66% na siya. 67. Okay. So, pagdating sa finishing up yan, no, tanggalin mo na yung USB mo. Pagdating sa finishing up, may nakalagay naman dyan, magbibilang siya ng restart. Then, pag nag-black screen na, ibig sabihin, namatay, yan, pwede mo nang tanggalin yung USB mo. Or, pwede mo naman pindutin agad yung restart, then tanggalin mo yung USB mo. So, ilang segundo lang naman yun. So, parang, hindi naman siguro matagal yung segundo na maghintay ka. So, yan. Nasa 91% na siya. 92%. Yun yung kaibahan kapag ka SSD at saka HDD. Mas mabilis mag-format. Kasi syempre sa hard drive, ang gamit nyo is cylinder disk. Sa SSD naman, ang gamit is IC na, yung integrated circuit. So, mas mabilis magbasa. Yung input, yung I/O na tinatawag nila na input-output. So, yun, installing updates, finishing up na siya, no? Okay, yun yung sinasabi ko, 10 seconds lang naman yan eh. Nasa inyo, ang gusto nyo restart, or gusto nyo hintayin, pag nag-black screen, tanggalin nyo yung USB nyo, kasi kung hindi nyo tatanggalin yung USB nyo, magbubot uli siya dyan. So, parang panibago ulit. So, yan. So, yung motherboard ko is MSI na. Kahit yung laptop ko is MSI. Wala lang. Yung MSI kasi, siya yung unang naging makulay yung motherboard na. Tapos, nagkaroon na yung sumunod yung Asus. Yung makulay rin yung motherboard niya. Pero, wala eh. MSI pan tayo. Kaya lang, siyempre, hindi na natin kayang sustentuhan yung pagiging avid pan ng MSI motherboards kasi siyempre medyo may kamahalan. O yung mga Asus, medyo mura eh. Medyo mura yung mga motherboard niya. Tapos, AMD type na lang. Unlike before na talagang video card. At
At least may mga option na yung mamimili ngayon. May mga AMD type na kahit walang video card, kaya makipagsabayan dun sa mga may video card. Ano naman yan. So, wait tayo. So, yan yung PC. Ang video card ko yata dito is Asus na 1050. Ayan. Tapos, ilang gig ba yung memory nito? 8 yata o 16. So, eto na. Ayan. So, nasa inyo yan, no? Kung anong region kayo. Whatever region na gusto nyong anahin. So, kasi, syempre, kung Pinoy ka, pwede naman Tagalog. Ayan. So, dyan, lalagay nyo na yung username nyo. Yung pangalan ng magiging PC nyo, no? Ayan, nakalagay, who's going to use this PC. So, yan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.